Sa mapagpalang araw, ako po si Binibining Cardona na aking iulat ay ang parteng may kalabuang diwa. Ayan, may malabong diwa. Una na riyan ay ang kalabuang leksikal. Bago ang lahat, atin munang alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang leksikal. Ayan, so ito ay nanggaling sa salitang Griego na leksis na ang ibig sabihin ay salita o pananalita. Isa sa mga katangian ng wika ay ang pagkakaroon ng maraming salitang may higit sa isang kahulugan. Kaya't karaniwan na ito sa lahat ng wika sapagkat nagsisilbi itong paraan ng pagtitipid sa pagpapahayag. Bagaman nakatutulong ito sa pagiging malikhain ng wika, maaari din itong magdulot ng kalabuan sa mensahe na gustong iparating na nagsasalita ng manunulat o ng nagsasalin ng wika. Yan, lalong-lalo na sa pagsasalin. Hindi po ba ay nasubukan na nating magsalin? At hindi natin maipagkakailan na nahirapan tayo sa parting iyan sapagkat di may iwasan na ang isang salita na ating isinasalin ay may isa o higit pang kahulugan. So, tinatawag din ito sa Ingles na lexical ambiguity o kalabuang leksikal. Upang lubos nating maunawaan ito ay may halimbawa. Una na riyan ay ang rice. Ang salitang rice ay maaring mga hulugang bigas, kanin o palay. Pangalawa ay ang salitang light na maaring ang ibig sabihin ay liwanag, light na magaan, light na sinisindi, di ba? Pangatlo ay ang salitang mark. Maaari itong maging target, tatak, ganun. And yung sa object, kasi pwede yung gamitin sa, di ba yung sa object, like bagay. Pwede rin siyang object na tututol ka. And then yung sa object na isa pa is yung sa layon ng iyong ginagawa. Parang objectives, parang ganun. So, nagkakaroon lamang ng kalabuan doon sa lexical and iaayon pa rin natin bilang kung sakali man na tayo magsasalin ay iaayon pa rin natin yung salita or yung wika na ating sinasalin base sa diwa at konteksto ng ating sinasalin. Ayan. Kung sa kalabuang leksikal ay nagpapakita ng kahulugan ng isang salita ay nag-iiba batay sa konteksto ng paggamit, tayo naman ay dadako sa ikalawa. Ito ay ang kalabuang struktural. Ayan, ano nga ba ito? Bukod sa kalabuang leksikal, may tinatawag ding kalabuang struktural o structural ambiguity. Ito naman ay nagaganap kapag ang pagkakaayos ng mga salita sa pangungusap ay nagdudulot ng higit sa isang posibleng interpretasyon o pagpapaliwanag o pag-iintindi. Ayan. Kapag kasi halimbawa tayo ay magsasalin, may mga pagkakataong nagiging literal, hindi po ba, ang ating pagkakasalin? Sa mismong pagkakaayos ng istruktura ng pangungusap na nagriresulta ng pagkawala ng diwa ng orihinal. At iyan ang nagiging kalabuang struktural. Yung mismo, yung pagkakaayos ng pangungusap, kaya nagkakaroon ng maling pag-interpretasyon. Ayan, halimbawa, magdala ka ng pagkain sa ate. Maaring kahulugan nito ay padalhan mo si ate ng pagkain or magkakaroon ng ibang kahulugan at ito ay magiging ipadala mo kay ate ang pagkain para sa iba. Di po ba? Nakabase yan sa pagkakaayos ng struktura ng pangungusap. Ang ganitong kalabuan ay kadalasang hindi napapansin ng mismong nagsulat o nagsalin, ngunit madaling mapuna ng ibang mambabasa. Bagamat nakatutulong ang konteksto upang maunawaan ang tamang ibig sabihin, hindi ito palaging sapat. Kaya mahalagang maging maingat ang tagasalin o manunulat upang maiwasan ang mga malabong pahayag na maaring magdulot ng maling interpretasyon sa mga mambabasa. Di po ba kapag, syempre po, kunyari, nagsali na po tayo, tapos yung pagkakasali natin is mali-mali yung pagkakaayos ng salita sa isang pangungusap. Siyempre po, maapektuhan din po yung pagkakaintindi ng mga mababasa natin doon sa kanyang binabasa. Kaya maging maingat po tayo at ibase lagi sa konteksto at diwa ng ating isinusulat na pagsasalin base doon sa orihinal na diwa. Ayan lamang po. Tumako naman po tayo sa letrang C.
Mga salitang malalim. Ano nga ba ito? So, alamin natin yan. Yan. May mga pagkakataon ding nagiging malabo ang salin dahil sa paggamit ng malalim o hindi pamilyar na salita. Maaring maganda o maayos itong pakinggan, ngunit kung hindi naman ito tutugma sa antas ng wika ng mga mababasa, nagiging mahina ang bisa ng salin. Di po ba? Agree po ba kayo doon? Halimbawa, kung ang isinasalin ay para sa mga batang nasa ikatlong baitang or grade 3 sa elementarya, dapat isaalang-alang ng tagasalin ang antas ng kanilang pag-unawa. Kailangan na i-match o iakma ang mga salitang gagamitin at ang pagkakabuo ng mga pangungusap upang madaling maintindihan ng mga mambabasa. Sa ganitong paraan ay nagiging mabisang tulay ang salin sa pagpapalaganap ng impormasyon at hindi hadlang sa pag-unawa. Ayan, share ko lamang po ang aking karanasan sa pagsasalin kasi po, di ba po nagsalin sa Pangasinan. Ngayon, may narinig ako doon sa aking pinagtanungan na, ang isinasalin ko kasi is salitang tagapagsalita. Ngayon, ang sabi nila is, pwede itong maging sa Pangasinan, pwede siya maging tagapansalita, pero ang pinili ko pa rin ay yung ikalawa kasi maganda siyang pakinggan, malalim na salita. Ang salitang yun ay mangiparontal. Ngayon, doon ako nagkamali na dapat isaalang-alang din natin yung mga mababasa natin kasi diba baka po ay hindi nila maintindihan kaya wala ring bisa kahit na magandang pakinggan at malalim at magandang pagkakagawa kung hindi naiintindihan ng iyong mga mababasa. Kaya yun, nagkakaroon ng kalabuan or maling interpretasyon or hindi pagkakaintindi doon sa mismong isinalin na akda or teksto. Ayan lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman po ay talakayin po natin ang layunin ng pagsubok sa letter D kung saan tumutukoy sa may masalimuot na balangkas ng pangungusap. Ano nga po ba ang tinutukoy ng masalimuot na balangkas ng pangungusap? Sinasabi po rito na ang uri ng mga pangungusap ay kailangang aangkop sa antas ng kakayahan ng gagamitin na salin. I-rephrase ko po ang ang definition po nito nang sa ganun ay mas madali po nating maintindihan. Masasabi po natin na may masalimuot na balangkas ang pangungusap sapagkat kailangan pong isaalang-alang at iangkop ang paraan ng pagsasalin sa mambabasa at sa magsasalin po mismo. Sa anong paraan po ba? Kung ang layunin niyo po bilang tagapagsalin ay magsalin ng kwentong pambata na para basahin po ng mga bata sa elementarya o sa mga kindergarten, mga ganyan, kinakailangan po na ang paraan po ng inyong pagsasalin ay simple at payak lamang po. Hindi po kayo pwedeng gumamit ng mga malalalim na salita na siyang magbibigay ng kalituhan sa mga mambabasa. Lalo na po at ang target niyo po doon ay ang mga elementarya. Ganoon rin po sa pagkakaltas at pagdadagdag po ng mga salita. Di ba po meron po tayong rule sa pagsasalin kung saan meron pong pagkakaltas at saka pagdaragdag. Ngayon po, kapag nasobrahan po ang pagkakaltas sa pagdaragdag, maaari pong maiba na po ang diwa ng sinasalin po natin. Kaya magkakaroon po sila ng kalituhan. Lalo na po kapag nagbawas po tayo o nagdagdag, ay mas nagiging komplikado po ang mga bagay na ating isinasalin. Ngayon po, kung naging komplikado po ito, mas mahihirapan po silang maintindihan po ang mga isinalin po ninyo na dapat po ay para sa kanila. Ngayon po, ayun po ang gusto pong sabihin nito sa may masalimuot na balangkas ng pangungusap. Na kapag tayo po ay nagsalin, kinakailangan na ikonsidera natin ang mambabasa at ganun din po tayo bilang tagapagsalin na ibaba po ang level o ipantay po, hindi po ibaba, ipantay po natin ang level ng paraan po natin ng pagsasalin sa target po nating mambabasa. Nang sa ganun ay madali po nilang maintindihan at hindi po magkaroon ng kalituhan. Ngayon po kung ang target naman po ninyo ay mga eksperto na po, doon po tayo maaaring magbigay ng
mas malalalim po ng salita. Eksperto or mga matatanda. Siyempre, kapag mga matatanda na po, mas mataas na po ang mga bokabularyo po nila. So, mas marami na po silang maiintindihang mga salita. Mas marami na po silang alam na mga salita na may mga kahulugan na iba-ibang kahulugan. Ganun din po ang mga synonym, antonym po ng mga salita. Kaya po, maaari na po tayong gumamit ng komplikadong mga salita po sa pagsasalin kapag mga matatanda na po ang target po. Doon po natin makikita na ang paraan po ng pagsasalin para sa mga bata at para sa matanda ay magkaiba. Kaya po sa sinabi po sa last part ng PPT po ng may masilimot na balangkas ay malimit na nagkakaiba ang wika ng matatanda at wika ng mga bata. Bakit? Sapagkat may mga salita po ang mga matatanda na hindi na po maintindihan ng mga bata. Ganon din po ang mga matatanda sa mga bata. May mga salita po sila na hindi po nila gets. Kasi po, doon na po sa henerasyon na po na yon. Parang yung sa atin, yung pet malu, mga ganon. Hindi na po alam yun ng mga matatanda sa atin. Kasi syempre, hindi na po nila nakalakihan. Pero sa atin, na nakalakihan po natin yon, alam po natin. Pero sa mga susunod na henerasyon na mas bata, possibly alam nila kung naituro, naririnig, pero kung hindi naman po naituro o naririnig, hindi rin po alam. Kaya po naging nasabing masalimot ang balangkas ng pangungusap sapagkat nagkakaiba po ang antas ng level ng paraan ng pagkaintindi ng mga mambabasa natin. Depende po sa edad. At ganoon din po sa mga matatanda. As long as hindi po siya jargon, ay maintindihan po nila yan. Kasi pag jargon po, hindi po ba nakabatay po siya sa ating mga pinagkakadalubhasaan. So, ayun lamang po ang aking report po. Dumako naman po tayo sa mga salitang lipas o sinauna o tinatawag na archaic words. Ang salitang lipas o sinauna ay mga salitang hindi na karaniwang ginagamit sa kasulukuyang panahon. Maaaring ginagamit pa ito noon, ngunit hindi na pamilyar sa mga mambabasa ngayon, lalo na sa kabataan. Bakit nagiging problema ito sa pagsasalin? Minsan, nakakalimutan ng tagapagsalin kung sino ang target na mambabasa. At dahil dito, naiimpluwensyahan ng edad at karanasan ng tagapagsalin ang salin. Kung ang tagapagsalin ay may edad na, maaaring gumamit siya ng lumang Filipino na hindi na ginagamit ng kabataan. Nagiging mahirap intindihin ang teksto para sa mga batang mambabasa o modernong audience. Halimbawa na lamang, sinauna, ako'y naparoon sa puok na yaon. Mas angkop, pumunta ako sa lugar na iyon. Kung para sa mga batang elementarya ang babasahin, mas mainam gumamit ng modernong salita upang mas madali nilang maunawaan ang teksto. At dumako naman po tayo sa natural o idiomatiko ang salin o tinatawag na hindi halatang salin. Ang natural o idiomatiko na salin ay salin na parang orihinal na isinulat sa Filipino, hindi halatang galing sa ibang wika. Katangian ng natural na salin: madulas at magaan basahin, natural pakinggan, parang karaniwang usapan o sulatin, hindi tunog literal na salin, at gumagamit ng idiomatikong pahayag kung kinakailangan. Ngayon naman, may mga karaniwang pagkakamali sa pagsasalin. Pinipilit isalin ang bawat salita mula sa orihinal na wika. Nauuwi sa salita na salin. Nagiging matigas, pilit, at hindi natural ang daloy ng pangungusap. Ito po ang mga tamang paraan. Kinakailangang diwa sa diwa, hindi salita sa salita. Halimbawa na lamang, literal, he kicked the bucket, o sinipa niya ang balde. Mas mahalaga ang kahulugan kaysa sa eksaktong salita. Ngayon naman, pinakamahalagang tanong sa pagsasalin: nakuha ba ng malinaw ang kahulugan at intensyon ng orihinal na teksto? Kung oo, matagumpay ang salin. Kung hindi naman, kailangang ayusin ang paraan ng pagsasalin. Ito ang mga paalala sa mga tagapagsalin. Ang salin ay para sa mga mambabasa, hindi para ipakita ang galing ng tagapagsalin. Pangalawa, isaalang-alang ang edad, antas, at kaalaman ng target na audience. At yun lamang po, maraming salamat po.